Pero syempre bago po tayo dumako sa ating pong mga issue at mga balita, narito po muna ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit. May isang lolo na abala sa paglilinis sa kanilang bakuran. Maya-maya lang, narinig niya ang kanyang apo na binibigkas ang alpabeto, pero ang tinig ay tila nananalangin. Nilapitan ng lolo ang kanyang apo at tinanong kung ano ang ginagawa nito. Sumagot naman ang bata, "Nagdarasal po ako, lolo, pero hindi ko po maisip kung ano ang tamang salita na sasabihin. Kaya binibigkas ko na lang po ang lahat ng letra ng alpabet at si Lord na po ang bahalang pagsamasamahin ng mga ito para sa akin. Dahil alam naman po ni Lord kung ano ang nasa isip at puso ko." Ano po ang naisip parating sa atin nito mga kanyusik? Sa pakikipag-usap po natin sa Diyos, walang tama o maling paraan. Ang mahalaga ay lumalapit po tayo sa Kanya, nagdarasal, at buong pusong nakikipag-ugnayan sa Kanya. Hindi po kailangang perpekto o maganda ang mga salitang ating gagamitin. Ang mahalaga ay nagmumula po ito sa ating puso. Nagmumula sa ating puso ang ating panalangin. May mga pagkakataon na hindi natin maisip kung ano ang tamang salitang dapat nating sabihin sa ating mga dasal. Minsan sa sobrang tindi ng emosyon, 'di ba, parang hindi mo alam kung papaano makikipag-usap sa Panginoon, hindi mo alam kung paano mo sisimulan, ano ang iyong sasabihin. Ngunit ang Panginoon mga kanyusik ay alam niya kung ano talaga ang nais nating ipahayag. Alam niya ang nilalaman ng ating puso at isipan. Kaya ang kailangan lang nating gawin ay kausapin siya. Huwag kang mangamba na baka hindi maunawaan ng Diyos ang nais mong sabihin. Alam ng Diyos ang ating mga iniisip, ang ating nararamdaman, at maging ang mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag sa pamamagitan ng mga salita. Hindi naman mahirap makipag-usap sa Panginoon mga kanyusik. Libre lang naman po ang magdasal. Kahit nasaan ka, maaari mong kausapin ang Panginoon at siguradong diringgin niya ang iyong panalangin. Maaari mong ilabas sa Kanya ang lahat ng iyong nararamdaman. Frustration man yan, kalungkutan, takot man yan, pangamba, o maging ang kasiyahan at syempre yung pasasalamat mga kanyusik, no? Ang Diyos ay lagi pong nandyan, nakahandang makinig sa atin. Ang kailangan lang po nating gawin ay magtiwala na nakikinig po ang Diyos sa ating mga panalangin. Kahit hindi po natin agad nakikita ang Kanyang sagot, kahit hindi po natin agad nauunawaan ang Kanyang mga plano, at kahit hindi natin literal na naririnig ang Kanyang tinig, maniwala po tayo mga kanyusik na ang Diyos ay hindi kailanman bingi sa ating mga panalangin. Sabi nga po sa Psalm chapter 139 verse 4, "Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely." Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Lunes.